All right, live in the studio, we have with us Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Representative Erice, good morning to Good you. morning. Magandang Good morning, umaga. ma'am. All right, now you are preparing a petition to bring before the Supreme Court. You want to question the constitutionality of unprogrammed appropriations, which for the 2026 budget have ballooned to 243 billion pesos. The President vetoes 92 billion. May natira pa 151 na almost. 151 billion pesos. All right. Anyari, Tito Soto, sabi mo pinakamalinis. Pinakamalinis. Dito mga kababayan, ito po si Rinibay. Pag-usapan natin ngayon yung 2026 budget na nagkaroon na ng may nakahanda na silang reklamo na mapigilan itong unprogrammed funds sa 2026 na budget. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, paki-subscribe lang at isang like, masaya na si Rinibay dyan. At dito po, patuloy tayo dito sa ating talakayan ngayon patungkol dito sa 2026 budget na sinasabi ni Tito Soto na pinakamalinis sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tuloy. Ito po si Congressman Edgar Erice. Ang unprogrammed appropriation. Yes, we are set to file tomorrow. I and Representative Laila De Lima, and we are citing 5 provisions of the Constitution that that's being violated by the unprogrammed funds. Okay. And this is Article 7, Section 2, Alright. 22. Dapat kasi yung budget of expenditures may katapat na source of financing. Ito walang katapat. So, yun, violation yan ng Article 7, Section 22, Article 6, Section 25, Article Saan ka pa? Maglalagay ka ng programa mo diyan na ito halimbawa gagawa tayo ng tangke ng tubig. Magkano halaga? Sabihin natin 30,000. Lagay po diyan. Sulat-sulat ka ano mang bibilin mo, materials pero walang pondo. Wala pang pera. Ang tawag doon, para lang linuluko mo lang yung ano. Pero sa totoo lang mga kababayan, itong unprogrammed fund, hanapan to ng paraan para magkapira sila. Maghanap sila ng paraan dito. Dahil itong unprogrammed fund, dito nila ginagawa ang kabulastugan nila. Dito nila dinukot ang amount na gusto nilang kunin. Pero Tito Soto, ano bang nangyari dito? Nagyayabang ka nga pinakamalinis ito na budget. Bakit ito nangangamoy imburnal pa rin? Nasanay tayo sa mga kanal dyan. Nasanay tayo sa flood control project na hindi gumagana. Pag bumabaha doon naiipon yung putik, nangangamoy imburnal itong budget. Sinasabi pa naman daw na ito daw pinakamalinis. Pinakamalinis siguro to sa lahat ng imburnal. Liwanag mo briefly, ano Yes. ang violations? Sa ito, iba. minamandate na to, dapat talaga may certification ng National Treasury na meron talagang pondo para dun sa proyekto. Ito wala. Okay. Kasi lahat ito sinasabi nila there are only 3 sources of unprogrammed funds. Lahat ito is speculative. One is loan, 2 is savings, medyo matagal pa yan. And excess earnings. Ito ang savings nila. Yun ang gagawin nila. Naalala natin dati, mga kababayan, nung nakaraan, di ba? Kinuha nila yung pera ng PhilHealth dahil sabi ni Ricto ay savings. Savings daw, dahil hindi na ubos savings nila. Saan napunta yon?
posible doon napunta. So, ang ibig sabihin nito mga kababayan, kung anong ginawa nila sa 2025, ganun din ang gagawin nila dito sa 2026. Matatalino talaga. Ang talino talaga. Ang gusto nila kung paano sila magkapira sa galing sa buwis ng mga manggagawang Pilipino. Galing nila, no? Tayo mga ordinaryong manggagawang Pilipino, nag-isip-isip tayo kung paano tayo makakuha ng funds para doon pangtustos natin sa ating pamilya, papagawa natin ng munting tahanan natin o ano-ano pa naman ang gusto natin para makatulong, medyo gumagaan-gaan konti ang ating pamumuhay. Pero sila, hindi na nag-isip. May pira na dyan. Yung kulang na lang ay dukot. Ito ang tinaguriang mandurukot ng lipunan. Revenues. Pero kasi lahat naman yung naka-incorporate na yan, yung sa 6.7.9 trillion na budget, lahat yan may source of financing. Ito wala. Yun ang maliwanag na maliwanag. At ang masama, yung 6.7 trillion na yan, actually 1.6 trillion yan utangin din. Tapos magdadagdag pa sila ng additional 151 trillion billion na wala namang talagang source of financing. Okay. Dito mga kababayan may utangin pa tayo na 1 trillion plus para maidagdag pangtustos para sa budget natin sa 2026. Naglagay pa sila dito ng halaga na wala namang pinaglalaanan, wala naman palang pinanggagalingan sa pundo. Asan ka pa? Nagkulang na nga, nagdagdag ka pa, nang wala namang pundo. Ano ibig sabihin nun? Naghanap ba? Para itong naalala ko po mga kababayan itong mga, yung mga nang tatamper ng kuryente, nang jumper ng kuryente, okay lang dyan sa mga kamay nilaan, lalo na dyan sa mga maraming bahay, kukumpul-kumpul na yung kawan ng kuryente. Madali lang dyan magnakaw dahil maibandol, maisiksik mo yung jumper mo doon. Pero sa probinsya, mahirapan sila sa probinsya dahil halimbawa, yung bahay ko papunta, dalawa lang linya ng kuryente, dalawa lang alambre papunta dun sa bahay ko. Paano makalusot itong mga nangungontrata para maengganyo ka na bumili sa kanilang sinasabing energy saver? Dadala sila ng box, malaki ng box. Hindi natin alam kung anong laman. Tapos ang daming alambre na lumalabas na yun pala ang controller daw para makatipid ka ng kuryente. Isasabay doon sa drop wire mo doon, kukumpul-kumpulin ang maraming alambre para malilito yung tao. Pero ang totoong nangyari, jumper. Ito ang nangyari sa budget natin. Lalagay sila dyan. Kahit wala namang naka-allocate na amount, idadagdag ng nila para roon sila makahugot-hugot. Kinuha namin dito. Ano yun? Ang tawag dyan? Nakaw pa rin. Nakaw. Ang bansang nakaw. So there are 5 articles in the Constitution that actually make it clear Yes. for you that unprogrammed appropriations violate the Constitution. But how would you justify the fact that since 1989, there were already unprogrammed funds in the budget then? Wala nagko-question kasi noong mga nakaraan. During the time of the Pinoy, late President Cory Aquino. Yes, 1989 na nagsimula yung unprogrammed funds. Maliliit lang yan at hindi nagagamit ng masama.
Hindi katulad ng 19 Congress, diyan nagsimula na yung pinakamasamang paggamit ng unprogrammed funds. Kasi Paano ang pinakamasama? Ilarawan. ang modus operandi nila, for example, ito yung National Expenditures Program. Nakalagay diyan lahat ng mga priority ng presidente. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga priority na yan sa unprogrammed funds. Noong 2024, 2025, parang ang nangyari, yung insertion Loko, no? Yung unprogram na fund, wala pang matibay na mapagkukunan mo ng budget. Pero itong mga priority project, doon nila ilalagay ang unprogram sa unprogram. Ano ibig sabihin nun? Walang ibang pakay sila kundi magnakaw. Bakit mo naman ilipat? Ano bang pinakamatibay na dahilan? Bakit mo ilipat doon sa unprogram itong priority ng mga projects? Kaya pala dito nangyari mga kababayan na ang yung pinagyayabang ni PBBM dati na ilang classroom yung projected projects niya na gagawin ng mga classrooms. Tapos noong mga nakaraang taon, tinatanong si Vince kung ilang classrooms na nagawa nila base doon sa pangako, base doon sa target nila na ilang classroom magawa nila sa ganun nga period of times. 22 classrooms. Galing, no? Galing. Ang galing. Classroom lang na. Di natin alam sa isang building yon. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung building. Buong bansa pa siguro yon. 22 classrooms lang. Yun pala. Paano ka makarami ng project na pagpunta doon sa project na yon, saan nilalagay? Wala tong pera. Paano magagawa? Wala nang pera. Numero lang andoon. Wala yung amount. Ano yun? Ang tawag doon, kalukuhan. parang 1.45 trillion in 3 years eh. At ang pinakamalaki doon yung sa foreign assisted projects, yung dapat na equity natin, dapat kontrata natin yan sa mga foreign governments. Dapat meron tayong equity doon sa mga flagship projects like yung ating subway, yung PNR elevated rail. Ginawa nila yung 399 billion na yan, inilagay nila sa unprogrammed funds. And yung 399 billion Pinalitan nila ng pesos mga na flood yun, control. I was gonna say first, yung 399 billion pesos, that was part of the flagship Dito ha, pinalitan nila ng flood control. Instead na ipagagawa mo ng ipapaayos yung mga railway, yung subway, napunta sa flood control. Kaya yun ang pinagyayabang ni PBBM nung mga nakaraang taon. Tapos sinisigil na ng, ano tawag dito? Sinisigil na siya ng nature. Ano bang Tagalog din sa nature yun? Kalimutan ko. Ayun. Nabuking ang kalukuhan nila. Pero mo, kinakarma talaga sila eh. Para doon to may isaayos yung bansa mo. May bansa na sumasaklulo sa atin para matulungan tayo, para may isaayos yung transportation facilities natin. Tapos anong ginagawa natin? Yun ang equity natin na counterpart lang natin doon na para magkaroon tayo ng ganon. Sila pang gumagawa, sila lahat. Pira lang sa atin. Tapos anong ginagawa nyo? Iniban ninyo yung proyekto, ililipat nyo mo doon sa, hindi naman talaga winala mo, andoon man lang sa, ilagay mo sa program na walang budget. Yung may budget sana, pinalit mo sa ibang, dinivert mo sa iba. Yan anong nangyari? Kinarma. Binaha. Saan napunta yung karma? Kinarma ba yung kayong mga pasimuno dyan, kayong mga sekretaris? Itong presidente na karma ba? Wala.
Sarap ng tulog nila sa panahon sa bagyo. Hindi nila narinig. Pati patak ng ulan, hindi sila nakarinig. Pati alog ng malakas na hangin, hindi nila mapapansin dahil napakasarap ng tinutulugan nila. Sinong nagdurusa sa karma nila? Taong bayan, yung mga pobre na linuluko. O dito mga kababayan, ha? Hindi dadaan lang natin to sa tawa. Alangan mo, palakpakan natin sila. Alangan, natutuwa tayo sa ginagawa nila. Tatawanan na lang natin yung ginagawa nila. Yung karma nila, tayong nagdurusa. O, nasa sa atin lang yun kung ipagpatuloy natin sila sa susunod na 2028 na eleksyon, magpalit tayo ng Pangulo. Ala, yung mga amuyong dyan, doon mamili kung sinong tatakbo dyan sa, dito, nagparamdam na naman ngayon. Di, sige. Pag ito, may mga pattern na sila eh. Pag itong mga tao talagang nakapaligid kay PBBM ngayon, tapos yung mga tao na yon, yung tatakbo bilang Pangulo sa 2028 at alam na nila kung paano ililito yung mga tao. Kahit alam na ng mga tao, hindi naman sila tatablan na ng tatablan ng hiya dahil ang kakapal na ng mga mukha nito. Yun naman ang uulit-ulitin nila yung ginagawa nila ngayon. Paano nila yung sabihin ko na lang, nabubulol na ko eh. Lulusubin yung pira ng bayan. Paano nila nakawin? Yun na lang. Hindi ko naman sila binabintangan na magnanakaw, yung nakawin na lang. Subway, ano pa yung iba? Yung PNR elevated at marami Okay, pang iba. basta technically speaking, transport. Yeah. It could have been build more. More, yes. Diba? Pero nilipat sa unprogrammed. Tapos pinalitan nila ng mga priority projects ng mga politiko. Oo. Flood control Flood projects. control, yung mga street lights, Yes, yung yes, mga malalaki yes. ang kickback. Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? He will not benefit. Naalala ko yung sinasabi ni Congressman Lebistia. Tinatanong siya kung bakit kunti lang yung classroom na nagawa nung nakaraang taon. Sabi ni Lebiste, kaya kukunti lang yun dahil yung project na yun hindi masyadong makapag-kickback. So alam mo natin kung saan yung tatandaan ho natin mga kababayan ha, dito maiklo na eh. Yung project na mas marami, doon ang maraming kickback. Yung project na madalang lang, maliliit lang, yung mga multipurpose, mga classroom, wala masyadong kickback. May kickback naman, maliit classroom lang eh. Magkano lang yung classroom? Halimbawa, may existing na building na, gagawa ka lang ng classroom. Room na lang gugunin mo, hindi naman building. Gagawa ka na lang classroom. Ano na yung andun mo? Partition, blackboard, mesa, upuan. Kakarampot lang, no? Nasanay kasi yung magnanakaw yun. Hindi na sila masaya sa makapag-kupit sila ng 1,000, 1 million, 2 millions minimum. Abirang gobyerno to. Don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi Why would he make his flagship project suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo personally. Tinanong ko sa aking privilege speech, Okay. pero hindi naman sinasagot. Ilang beses ko yan Hindi yun nanonood si PBBM sa anong ganap dyan sa kamara. Dahil, bakit manonood pa siya? Magbantay pa siya doon? Pinaubaya na niya sa prinsipe niya. Andoon si Sandro eh. Andoon yung pinsan niya. Tapos ang dami pa, ilan lang kayo doon
yung hindi sang-ayon doon sa mga ginagawa nilang kalukuhan. Alam naman ho namin na kayo kung anong ganap dyan sa kamara, kayo may alam lahat yung makagaguhan nila. Silang sumasang-ayon, enjoy. Kayong hindi sumasang-ayon, pinanindigan lang niyo yung kredibilidad ninyo, integridad ninyo, pinanindigan. Pero itong mga kasama mo, Congressman Edgar, halang ang bituka, hindi pa busog ang bulsa nila. Gutom ang utak nila. Sabi ko, 2023, 280 billion yung tinanggal sa budget niya. Pinalitan ng mga kalokohan. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Parang kasabot pa. Tapos nung 2024, 500 plus billion, di pa nga na-check yung mga ibang project. Yeah. Inilagay uli sa mga ganitong kalokohang project. Hindi siya kumibo, yung kabinete. Yun pala. Wala nang, hindi na siya nag-isip sa flagship project niya. Doon na sa nakatutok sa kalukuhan project. Dahil flagship. Ang tagal matapos. Ilang taon para ka magkapera. Pero ito, biro mo, pag ilaan mo talaga doon sa project, kailangan mo pa magpunta para makuha mo ng komisyon. Pero pag ilagay mo sa kalukuhan project, buo yung makuha mo. Ang talino, no? Tinuro kayo ron sa paralan. Saan bang university yung inaaral? Yung mga ganun, gumagawa ka ng kalukuhan project. The best and easy income. 2025, 473 billion. So, bakit nangyari ito na hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam eh. It's his duty, it's his responsibility to know this. But I think the big question is why would he allow it? When this is his administration, it's his legacy. Hindi, yun nga ang yun ang malaking question. But what are you seeing? Because you are in the House. You know the politics in the House. Well, kasi hindi naman unprecedented to eh. Unprecedented to, 19 Congress. Wala naman ako noong 19 Congress. Nung mga nakaraang Kongreso, hindi naman maliit lang yung mga insertions, yung mga diversions. Unprecedented yung in 3 years, 1.45 trillion. Ibig sabihin niya, pinalitan mo yung President's budget. Naging congressional budget niyan. At ang masama, inallow ng Executive Department. President's budget. Pinalitan ng congressional budget. In other term is a buaya concept. Is it to win over legislators Well, ang in the tingin ko, lower house? What are you saying? Tingin ko, ginamit ito to incentivize members of Congress to impeach BP Sara. Isa yon. Bingo. Saan ka pa? Pag-impeach. Ang talino, no? Kaya tinanggal yung sa President's budget, congressional budget para ma-impeach. Bakit gusto nilang i-impeach? Dahil tumitingin na sila sa 2028 na wala namang ibang posible na tumatakbo bilang presidente ay si BP Sara. At makita nila na pag idaan sa eleksyon, wala silang kalaban-laban kay BP Sara. Kaya naisip-isip nila, kung itong pira iipunin natin, tapos ipangbibili natin ng boto sa 2028, hindi tayo sigurado, baka tanggapin lang ng tao ang pira tapos si Sara pa rin ang ibuboto. Kaya, mas mabuti na lang i-impeach si Sara
para sigurado na hindi na siya makatakbo. Di ba? Ang talino. So, kaya pala, kahit wala silang matibay na ebidensya para ma-impeach si BP Sara, ipipilit nila. Dahil doon, nagkabayaran pala. Ang galing. Anong tawag doon? Kalukuhan Project. Because of the 2025 national and local elections, nakita naman natin na bumaha ng mga ayuda, bumaha ng mga proyekto, basta administration candidate ka, talagang ano. Bumaha nga talaga. Nakikita ko nga yung namumudmud ng tag 5,000 at saka tag 50 kilos ba yung bigas o 25 kilos ba yung bigas. Doon pa si Romualdez dito. Diba? Pag naalala nyo yun mga kababayan, review nyo yung hanapin nyo dito sa YouTube yung nagkaganon-ganon si Romualdez. 5,000 pesos. Yung ng mga pobreng mahirap, pobre pa mahirap pa. Tatawa-tawa, ang saya-saya, may isang sakong bigas plus 5,000 pesos. Isipin nyo mga kababayan na pag magpauto pa rin tayo, yun ang ginagawa ng mga politiko sa atin. Sino bang magnanakaw na yung ninakaw niya, magbigay siya ng kalahati doon sa mga kasamahan niya? Di. Kung sino nag-isip ng nakaw doon, di. Siya ang pinakamalaking parte. Yung sumama lang doon kung paano magnakaw, malit lang sa'yo. Sabihin sa'yo, akong didiskarte dito. Ang nangyari dito mga kababayan, nagnakaw sila sa pira ng gobyerno tapos ginawa tayong mga tao na kasabwat para hindi tayo magreklamo. Dahil alam mo yung mga magnanakaw, pag sino yung magnanakaw, pag magkahulihan yun, lahat na kasabwat, maliit man o malaki yung contribution sa nakaw na yon, parehas pa rin silang magnanakaw. Kaya para absilto sila dahil kasabwat tayo sa nakaw tumanggap tayo galing sa nakaw nila Oh. Diba? Diba ang hirap nun? Ng mga style? Napakasaklap. Yung mga ginawa ng mga politiko sa atin, tapos gusto pa natin na uulit-ulitin. Kayo, sa 2028, pa ninyo? Ibigay pa ninyo yung pagtitiwala nyo doon sa mga politikong nangluluko sa atin ngayon. Kayo, pag kulang pa yung kalugmukan natin, kung kulang pa yung kahirapan natin, sige, dagdagan nyo pa. I-extend mo pa ng mga 100 years. Ganito ang ating mga politiko. Baka sa time na yon magsaing na tayo ng lupa. Di na tayo maka-afford ng bigas. Tapos itong mga nagnanakaw sa atin ngayon, yung buong angka nila layas na. Baon na yung pera natin, tumira na sa ibang bansa dahil wala na silang mapipiga sa Pinas. Wala na silang mapipiga sa bansa natin. Ano bang mapipiga natin ngayon? Yung mga natural mineral natin, natural resources natin, hindi naman tayo nag-extract, bininta naman natin, pinira, tapos yung pera, saan napunta? Ninakaw. Di wala.
Sabihin na natin, oh, may mga cob, may mga copper man tayo, may gold man tayo. Nakidabang tayo? Hindi. Hinakot. Tapos, yun dati, yung mga malalaking mga steel corporation, bininta. Doon na sa mga private. Oh. Saan yung pinagbintahan doon? Ubus na. Wala na. Kumbaga ano lang tayo, katawan na lang. Wala na tayong kaluluwa. Wala na tayong konsensya. Bininta nito. Ninakaw na sa atin lahat. Pati ngayon, kalayaan natin, ninakaw na nila. Naalala nyo si Kiko Barsaga? Diba? Anong ginawa kay Kiko Barsaga para masupil yung pag-iingay niya? Sinuspindi. Anong ginawa ni General Poques? Hinuli. Nagrereklamo lang siya. Nagpalabas lang siya ng hinaing. Kinasuhan ng citing to sedition. Kinuha na sa atin yung mga kalayaan na mga ganon. Pagkatapos nila kunin yung pera natin, tapos yung kalayaan na mayroon lang tayo, kukunin pa nila, sige, pahintulutan natin sila. O ngayong huli, balita, si Manong Chavez Singson kakasuhan din ng citing to sedition. Kinuha pa nila, ninakaw pa nila yung pera, yung mga project natin, hindi pa nila ginampanan na makatulong sana sa bansa natin. Tapos ngayon, itong kalayaan natin na magsalita, susupilin tayo. Itong mga malalaking vlogger, naku po, sinusupil, kinakasuhan, diba naalala nyo nung nakarang taon, yung mga sikat na mga vlogger, pinatawag doon sa kabara para imbestigahan. Mga kapal ng mukha, no? Kinuha na nila ang pera natin, tapos yung pagsasalita natin, tayo pang ninakawan, tayo nagreklamo, bakit kayo nagnakaw? Tayo pa masunto. Pagkatapos natin masunto, tayo pa makipag-ariglo. San ka pa? Tayong mga ninakawan, tayo pa makipag-ariglo sa mga magnanakaw. Saklap ng bubuhay nito. Only in the Philippines talaga. Ang daming resources. So, yun nangyari na inuna yung politika kaysa yung pagunlad ng bansa natin. And they've been describing this, Senate President Tito Soto said, this is the cleanest. This is the cleanest budget. Do you agree with that? Palakpak ako. Agree ako dyan. Agree ako. Tito Sen, cleanest budget ever in the Philippine history. Anyari? Ito yung bigote ni Tito Sino. Wala ko niyan. Pero pati si BBM niya na nakatabi lang siya. Kinikiliti na si BBM na sobra yung himod na sa puwit ni Tito Sin. Sa edad mo yon Tito Sin. Kung tawag sa amin sa Bisaya, ulo-ulo. Kailangan mo pa mag-ulo-ulo yung binubula ka. Yung sa Tagalog, bula. Kahit alam mo naman yung matagal ka na dyan sa politika, matagal ka na dyan nangiging senador, pabalik-balik ka na lang. Tapos ito pa ang idudulot mo. Sabihin natin na ito na ang huling pagkakataon mo para mailagay, maisaayos. Alam mo namin kung anong kabulastugan ang nangyari dyan sa natin, kongreso natin. Paano maisaayos itong sistema natin na pilit na sinisira? Mayos naman itong konstitusyon natin. Wala nang dapat sana baguhin.
yung bureaucracy natin, yung makupad, yung mabagal, depende naman yun sa nagtatrabaho. Pero itong ginagawa ninyo ngayon, pinapalakpakan ninyo kahit alam niyo yung may mali, tapos pupuriin nyo pa kahit hindi naman kapuri-puri. Anong tawag doon? Pinapaasa mo yung Pangulo, binubulan yung Pangulo. Is tinatulungan nyo si PBBM na makaahon siya sa kanyang rating, lalo nyo binabaon. Anong tawag doon? Karma. Tapos sinong magsasabi o sinong suffer doon sa karma ng ating presidente? Kaming mga maliliit na mga Pilipino. Tumawa na lang kami. Alangan na papalakpakan pa kita sa pambubula mo. Lahat na lang kayo dyan mambubula. Tama na ho. Ito na, booking na ho kayo. Sinasabi nyo pinakamalinis. Malinis ba to? Una palang linggo ng taon nitong 2026. Ano na? Sinalubong na ng petisyon para magkaroon ng TRO ditong para hindi mapigilan itong ang program, hindi maisama. Hindi naman buong budget ang gusto nila dito. Ito lang ang program. Dahil dito sa program, ito ang ginagawa ninyo. Kung baga sa Bisaya pa uhungan, dito nyo huhugitin yung pera na gusto nyong kunin. Booking na kayo. Yun ang sinasabi mo, Tito, sina pinakamalinis. Better, a lot better than the three previous budgets noong 23 hanggang 25. Kasi may malakas na minority sa House, may malakas na minority sa Senate, so na-scrutinize talaga yung budget. Pero hindi, mas madali na siguro yung mga pinalusot, mas madali nang ma-check yan sa Congressional Oversight Committee. O dito ho, mga kababayan, hanggang dito lang po tayo. Pag-usapan natin ngayon. Makakalungkot man, yon yung mga content natin, pero dapat natin malaman na ito ang nangyayari sa ating lipunan. Hindi naman tayo magsasabi na itong gobyerno natin na alkontra natin. Sa pamamagitan ito, yung pag-iingay natin, at least makalampag yung mga kababayan natin na medyo natutulog na lang, hindi nila alam, at least may idea sila talaga kung ito pala ang nangyari sa ating lipunan. Mahimbing ang tulog natin, tapos ang gulo pala, gumigising lang tayo ng umaga. Pagkakaalam natin, inaayos nilang ating problema na balang araw-araw tayo ay umaasa na habang may buhay may pag-asa, habang sumisikat ang araw may pag-asa. Pero ang gobyerno natin, lalo nilang linulubog ang ating bansang Pilipinas. Ano bang maasahan natin? Hindi man tayo nag-iisa. Limbawa na lang yung mga services natin sa mga kasuluk-sulukan sa mga probinsya natin. Tingnan natin yung mga services natin. Meron ba tayo? Wala. Maliban lang doon sa mga city, sa mga syudad. Tayong hindi maka-afford doon sa syudad, paano tayo? Wala. So hanggang dito lang po mga kababayan. Sana may awa ang Diyos sa itong lahat mapagtagumpayan natin. At hanggang sa muli, Renny Bye. See you next time.